Mag-isip-isip kayo, mga politiko, congressman, President BBM. Isipin mo sana kung mahal mo ang Pilipinas at may mga malasakit at totoong malasakit at pagmamahal sa Pilipinas, lalo naman sa mga mahirap, sana isipin mo ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Mayaman na kayo, you don't get lots of money. No? Kasi mayaman na kayo eh. What about the poorest and the poorest? Hindi nyo ba alam yun? Kasi ako, pag may time ako, pumupunta ako sa mga probinsya, sa mga bundok-bundok, nakikita ako ang mga mahihirap doon. Kumakain lang ng damo-damo, magtanim lang sila, okay na. Dito naman sa syudad, gagawa ng paraan, makasurvive at maghanap buhay. Mamasukan bilang katulong. It's not a joke, mamasukan ng bilang katulong. Para lang makasurvive ang bawat isa sa atin. So, sana naman, President BB Marcos, kung matino ang pag-iisip mo, ay misubla ka sa katinoan sa pag-iisip, dahil bangag ka, please, isipin mo naman ang kapakanan ng taong bayan. Yun ang isipin mo kung paano ka makatulong sa mga mahihirap at mabigyan ng trabaho, decenteng trabaho at maayos na sweldo para sa mga workers. What is 700 salary? Anong mabibili mo dyan? Nothing. Kung mag-isa ka lang, kulang pa ngayon eh. Mangupahan ka, bayad ka ng tubig sa ilaw, pagkain pa, wala na matira at the end. So dapat isipin nyo rin yun, yung welfare ng tao. Hindi, kaya nagagalit kami sa inyo eh. Na-expect namin, pagkaupo nyo, sa 3 years na yun, kasi binoto nyo po siya, no? Ha? Binoto nyo po siya. Si BBM? Opo. Hindi niyo po siya binoto. Sino po yung binoto niyo? 2022. Si Sara lang. I mean, binoto niyo siyang presidente. Hindi ako ang pinipili ko lang yung bubutuhin ko. Si Sara lang talaga. Oo. Anyway, ito na masasabi ko sa President Marcos. Nire-respeto ko ang pagiging presidente mo. Na-appreciate kami yan. Ang tinitingnan namin, yung magagawa mo para sa bayan ito at para sa taong bayan. So dapat, do your best, gawin mo lahat ang nararapat na makatulong ka para sa taong bayan. Yun sana ini-expect namin na mag-improve ang buhay ng tao. Pero wala kami nakikita nag-improve. Lumalala ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Kaya sa dami nagtatang, bakit gano'n ang Pilipinas? Mayaman tayo sa natural resources. Mayaman tayo sa maginto-ginto na marami dito sa Pilipinas. Kaso hindi nyo pinapansin, ang inaano nyo lang, sarili nyo lang. Ang iniisip nyo, kung paano kayo magnakaw ng pera ng taong bayan. Yun ang iniisip nyo eh, hindi iniisip yung kapakanan, yung paano kayo tumulong sa mahirap. Nga kumakain, noodles, itlog, araw-araw, tuyo or asin lang. Nakikita ko yan, dahil nagpupunta ako sa mga depressed area, ayaw ko magkano ng squatter, depressed area na lang. So nakikita ko, ang isang pamilya, kung anong ulam nila sa araw-araw, at once day, amilan yun. So, di ba tayo naawa sa mga tao na gano'n? Ginagawa nyong mangmang kami, ginagawa nyong yung tanga-tanga mga taong bayan, lalo na mga mahirap. Hindi na pwede yan. So, dapat, kung hindi mo kaya mag-manage, mag-handle ng katungkulan bilang presidente ng Pilipinas, mag-step down ka na please. No, mag-step down ka na kasi kawawa kami. Kawawa kami lahat sa Pilipinas. Buti kayo, mayaman kayo, marami kayong pera. Pag nagkagulo dito sa Pilipinas, nagkaroon ng civil war, revolutionary war, o ano, may magagawa kayo? Kayo sisibat lang eh. Pupunta lang kayo sa ibang bansa eh. Sakay lang kayo sa aeroplano nyo. Tapos nandun na kayo sa Spain o kung saan man yun. Eh yung natitira dito sa Pilipinas, kawawa. So dapat mag-isip ka, mag-step down ka na please para maging matahimik ang Pilipinas. Dahil naantay na, enough na yung pangungurakot nyo. Pag nananakaw nyo ng pera, nakabalang taong bayan, sobra na yung ginagawa nyo, sobra na, enough na yan. Kung ako sa inyo, sa Congress, Tambaloslos, o kung sino-sino man dyan, na nagnanakaw ng pera ng taong bayan, please,
umalis na kayo. Umalis na kayo. Mag-step down ka na BBM. Kasi wala na mangyayari. Sagad na sa buto ang galit ng taong bayan sa inyo. Inuobserbahan ko bawat presidente ng Pilipinas. Wala pa ako nakitang presidente na katulad ni ex-President Duterte. Sa drugs, hindi man 100%, at least 70% na ano yun, natanggal. Hindi man perfect ang ano ni President Duterte, ex-President Duterte, pero at least matahimik ang Pilipinas. Makakalakad ka sa gabi sa daan, kasi hindi ka magalala, baka hudapin ka dyan o saksakin ka lang ng adik dyan. Ito yan. Kasi dito ako halos lumaki sa Manila eh. Alam namin yan. Hindi pwede magsinungaling dito. Sasabihin ang tama. Kaya tayo mga Pilipino, doon tayo sa tama. Huwag tayo sa makampo ng demonyo. Huwag tayo magpasakop sa kanila. Kasi yung mga yan, ang alam na nila yan, pagnakaw ng pera na kaba ng taong bayan, walang malasakit at walang pagmamahal sa atin. Di ba? So, huwag kayong batikos kung mga nagsasalita kami dito sa harap ng vlogger. Dahil yun ang reality, yun ang nakikita namin. Huwag niyo sabihin na bayaran kami. Hindi kami bayaran dito. Kusang loob kami pupunta dito para sabihin ang katotohanan na nakikita at na-experience namin sa buhay namin. Yun lang. Kaya please, President Duterte o President BBM Marcos, mag-step down ka na habang maaga pa. Kasi marami na po talaga galit sa inyo eh. Hindi lang kami. Lahat. Maybe, yung matitira dyan, mga loyalist nyo, na talagang ano pa sa inyo. Pero the rest, wala na eh. Sagad na sa buto yung ano namin sa inyo eh. Pinagbigyan ko yun ng 3 years. Wala nangyayari sa 3 years. Ang ginawa niya sa 3 years, mangurakot, magnakaw ng kaban ng taong bayan. Yun ang ginawa nyo for 3 years. Nakaw pa mo. Pusin nyo na. Pusin nyo na para lang mawala na matira sa aming Pilipinas. Tapos sumibat na kayo, pumunta na kayo sa ibang bansa. Doon nyo dalhin lahat ng mga pera. Doon kami mili ng mga pension nyo. Para ng mga anak nyo. Tapos dito sa amin, naghihirap kami. Tama ba yon? Tama ba yung ginagawa nyo sa amin? Oh, you're not stupid. You're not stupid. Kayo siguro mga mangmang bubo. Dahil nag-aral nga kayo, nag-college kayo. Pero kabubuhan pa rin ang pinaiiral nyo. Hindi ganun yun. Nag-aral ka, alam mo. What is the problem here in the Philippines? You know exactly. Pero anong ginawa nyo? Wala. Wala talaga. Nothing. Ano yung mamimigay ayuda? 500? 1,000? 2,000? 5,000? What's that? Kung para sa ninakaw nyo? Sumusobra na kayo. Mag-isip-isip kayo ang karma. Isang pitik lang yan. Ang mga kampo ng demonyo, mag-isip-isip na kayo. Kung ako sa inyo, lumabas na kayo ng Pilipinas. Huwag na kayo magpahuli ng buhay sa Pilipino. Dahil pag gumante ang Pilipino, isahan lang din magagalit. Salamat po. Saan po kayo nanggaling ulit? Saan po kayo nanggaling ulit? Sa Europe, I mean sa dito po, saan po kayo galing lugar? dito sa Pilipinas, Apo. taga Iloilo ako. Oh, kakababayan ni Senator Miriam. Oh. Di ba? So, ayan. Narinig niyo yan. Sana mag-isip-isip na kayo, may matutunan kayo. Dahil hindi basta itong pinaglalaban natin eh. Hindi basta-basta ito. It's not a joke ang pinaglalaban natin. Ang kalalaban natin, mga kampo ng demonyo, ang nandyan sa Malacanang, mga grupo ng kampo ng demonyo. Ayan, sige po, Let's ma'am. pray na maging okay ang lahat. Pero I don't think so. Habang nga nandyan pa sila sa Malacanang, habang nandyan pa sila sa Congress, walang katahimikan ng Pilipinas. Sige ma'am, salamat po.